for some of you guys, on the good side, no, parang sa love, nakikita natin na for some of you, you are meeting your divine match. Ito, this will most likely resonate sa mga single, mga kapiksi, na parang nakikita nyo or pinapakalala sa inyo on the universe yung divine match nyo, yung tamang match para sa inyo, mga kapiksi. So, kung ready na kayo sa pag-ibig and ready na kayong magmahal, kakatok ito one of these days para sa inyo, guys. And sa kaperahan naman, this is financial gain, mga kapiksi. Ibig sabihin, hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran para ngayong April to May para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung No Moon natin ngayong April, guys, ay sa April 27. Bali, April 28 na siya sa atin, guys. And yung next na No Moon naman natin ay sa May 27, mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan. By the way, mga kapiksi, kakagaling natin sa sakit. So, nasa recovery stage pa tayo. Pasensya na kayo sa boses ko kung medyo mahina, tsaka kung medyo minsan nangangato yung lalamunan ko. So, pasensya na. Ito yung ating additional na, ito yung ating moon message, guys. Adjustments are required. So, for some of you, maaaring kailangan nyo mag-adjust. Kailangan maging flexible tayo, mga kapiksi, sa buhay natin. Pag sinabing flexible, ready mag-adjust, ready mag-adapt, mga kapiksi, depende sa sitwasyon ninyo sa buhay, kasi nothing is ever permanent, no? Walang permanente sa mundo. So may mga times na kailangan talaga nating mag-adjust sa buhay natin, and mas maganda yung marunong tayong mag-adjust, guys, para madali tayong makasurvive, no? Sa mga hamon ng buhay, mga kapiksi. Okay? So, for some of you, maaaring may mga bagay na kailangan kayo mag-adjust right now, mga kapiksi. So, attune to the moon, guys. I am re-evaluating the situation. Pag sinabing re-evaluate, re-analyze, reassess, no? Pag-aralan ulit, mga kapiksi. So, I am re-evaluating the situation. Maaring kailangan nyo ulit pag-aralan yung mga sitwasyon na pinagdadaanan nyo sa ngayon, mga kapiksi. And tsaka kayo gumawa ng hakbang or desisyon depende dun sa current situation nyo. Okay? Additional meanings for this card. Your life may be out of balance, and this may be causing issues. It may be time to hatch a whole new plan. So, excuse me, nagkakaroon ng imbalance kapag mas lamang yung nega, mga kapiksi, sa buhay natin, no? So, kapag ganun, nagkakaroon ng imbalance, nagkakaroon ng distractions, nagkakaroon ng mga problema or issues. So, kaya kailangan nyo ulit i-assess yung mga sitwasyon nyo and gumawa ulit kayo ng mga plano depende sa sitwasyon nyo. Okay? Something new and exciting is around the corner. May mga bago and may mga exciting na paparating sa inyo. So, maging excited kayo dyan, guys. And for some of you guys, no, trust may be required to move this situation forward. So, kailangan yung magtiwala. Hindi lang magtiwala sa sarili nyo, but you also have to trust the universe, guys. Trust the universe, trust the divine, trust the process. Kasi minsan, when we're manifesting for things, wala kayong nakikitang visible na movement sa inyong physical reality. But there is always happening in the background. There's always movement happening in the background, mga kapiksi. And yun yung kailangan mong pagtiwalaan, na kahit wala kang nakikita, you have to fully trust that the universe na magiging okay din ang lahat
kasi there's always movement behind the scene na hindi mo nakikita, kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo, naintindihan nyo yan, kung naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong no moon season. Shuffle ko muna ito, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. Yeah, so Taurus, guys, kayo ay nirepresent ng King of Pens. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. Meron din dito, guys, presence ng fire sign Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring may fire element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with a fire sign, mga kapiksi. Pero dito, guys, this is both negative and positive, mga kapiksi. No? For some of you, may mga challenges or pagsubok kayo na pinagdadaanan, and ito ay very stressful para sa inyong mga kapiksi. For some of you, pwedeng merong trust issue ito or betrayal issue. Parang someone is wearing a false mask sa paligid mo, mga kapiksi. Ibig sabihin, pwedeng naloko kayo or pwedeng niloloko kayo ng isang person or inaabuso, no? Hindi lang panloloko, but pang-aabuso yung iba sa inyo. Parang nabibiktima kayo ng pang-aabuso, mga kapiksi. Yung iba parang I'm sensing this is more of like emotional blackmail, mga kapiksi. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Yung parang binablackmail kayo, ganyan-ganyan. So, kunwari, kamag-anak nyo or kapamilya nyo na nangihiram ng pera, kapag ka hindi mo napahiram, kung ano-anong sumbat yung inyong maririnig, kung ano-anong masasakit na salita yung sinasabi nila, parang pambablackmail, ganyan. So, for some of you, pwedeng nakaka-experience kayo ng ganun and medyo abusive, no? Pwede rin sa relationship, mga kapiksi, na yung iba sa inyo parang you may be dealing with a narcissistic na partner or specific person. Usually, guys, yung mga narcissistic, masasakit magsalita yan. They will put you down, as in parang inaapakan nila kayo, and yun yung way nila para i-manipulate kayo, mga kapiksi. So, you feel bad. So, for some of you, may mga tendency na ma-experience kayong ganyan, or baka na-experience nyo na yan, mga kapiksi. So, you have to heal from this situation, mga kapiksi. Kailangan yung it's either lumayo or kausapin itong person na to para tigilan na nila yung ganong klase ng gawain sa inyo, mga kapiksi. Or kung hindi naman, mas mabuting lumayo kung makakayanan nyo, para hindi na masyadong lumala yung gulo, mga kapiksi. But you have to take care of your mental and emotional health, mga kapiksi, dahil dyan sa ganyang kaganapan, guys. Okay? On the good side naman, nakikita, for some of you, guys, on the good side, no, parang sa love,
nakikita natin na for some of you, you are meeting your divine match. Ito, this will most likely resonate sa mga single mga kapiksi, na parang nakikita nyo or pinapakilala sa inyo ni universe yung divine match nyo, yung tamang match para sa inyo, mga kapiksi. So, kung ready na kayo sa pag-ibig and ready na kayong magmahal, kakatok ito one of these days para sa inyo, guys. And sa kaperahan naman, this is financial gain, mga kapiksi. Ibig sabihin, maganda naman yung status ng kaperahan sa inyo, and may chance na mas lalo pang madagdagan yung kita nyo, madagdagan yung mga take home pay nyo. So, sa pamamagitan ng OT, ganyan, pag sa trabaho, diba, mga OT, overtime, mga bonus, excuse me, kaya incentive, yan. O kaya naman kung kayo ay mga sales agent, pwedeng dumami yung mga commission nyo, yung mga kliyente nyo, no? Kung mga freelancers kayo. And of course, sa mga negosyante, sales, ibig sabihin nito, nag-i-increase, pataas yung sales nyo. So, more money, more income. Yeah. So, i-mind nyo yan sa comment section, mga kapiksi. More money, more income, mga kapiksi. So, what else, guys? Tingnan pa natin. So, meron ditong presence ng water sign, guys. Cancer, Pisces, Scorpio. So, yung iba sa inyo, guys, nakikita natin na nagkakaroon ng transformation dito sa inyong sitwasyon. Whereas, parang endings and new beginnings yung mararanasan yung energy. Pag sinabing endings, guys, mag-end yung particular cycle ng experience nyo, and i-welcome nyo yung panibagong cycle ng buhay nyo. So, yun yung sinasabi na endings and new beginnings. So, yung mga endings na yun, guys, whether negative or positive yung nangyari sa inyo, yung mga experiences nyo, yung mga lessons na natutunan nyo dun sa experience nyo, guys, take it as a blessings, and then be ready, diba? Sabi nga dito, guys, something new and exciting is around the corner. So, maging ready kayo dun sa panibagong journey na yun, panibagong cycle ng buhay nyo. And of course, syempre, may mga bagong lessons ulit kayo na matututunan doon, and mga bagong karanasan, guys. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. And again, guys, no, yung itong financial gains na to, tsaka yung mga divine match, guys, i-mind nyo na sa comment section. And for more tarot readings, mga kapiksi, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.